Tapos, kung naalala nyo pa yun, sir, yung unang pagdating ng mga Kristiyano dito. Tapos, kung ma-describe nyo, sir, kung may away na ba noon Kristiyano noon pagdating dito. Tapos, kung maalala nyo, sir, kailan yung gulo-gulo na, yung simula na yung gulo-gulo. Doon muna tayo, sir. Sige. At paki-introduce na lang muna yung pangalan nyo, sir, kung sino kayo, sir. Tapos, barangay, saan barangay? Ano yung... oo. Sir, parang background nyo, sir, ba? Sige. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang umaga sa inyong lahat. Lalo na sa ating sa IBC-bin. Sa media. Sa media. Sa Army po kami. Sa Army? Oo. Sa ating lahat, lalo na sa ating kaibigan sa AAP. So, yung mga history about yung panahon ng wala pang Christianity, yun ay hindi natin alamin dahil hindi pa tayo pinanganak niyan eh. Kasi ako... Kailan kinapanganak, sir? We are born on September 20, 1958. Wala pang Christian. Wala pang Christian. Hindi natin alam kung anong history niyan. But noong dito ako pinanganak sa Manikam, noon pa yan, Parang. Sakop ng Parang, Bugasan, Parang, Maguindanao. Yun ang sabi ng ninuno namin. So, ngayon, sakop na ng Matanog, Manikam, Sitio Manikam, Sapad, Matanog, Maguindanao. Ako, nung siguro mga about mga 7 or 8, nakapunta kami doon sa naalis na kami dito sa Bugasan dahil namatay yung dalawang kapatid ko. Nagkasunod yun kasabay. Ang desisyon ng tatay ko, kasi yung tatay ko taga Balabagan yun, Lanao Sur. So, nung doon ako nakapag-aral ng elementary ng Bungo Aidan Elementary School. After that, mga grade 4 ako, ang nagdesisyon ng tatay ko ay doon na kami mag-uwi ng Balabagan. Doon naman ako nakapag-aral ng continuous ng yung pag-aral ko doon sa Benito Memorial Academy ng Balabagan na Lanao Sur noon. Since 1969, umabot na yung mga issue na yung tinatawag na Ilaga. Saan yun, sir? Saan? Yung Ilaga daw ay doon yan issue na yung noong may nangyaring massacre ng Manili. Pero noon, sir, pag itong wala pang massacre, wala pang away-away. Wala. So pagkaalam ko, wala pa. Talagang harmonious, okay yung... Oo. Okay yung pamumuhay. Okay naman yung... kasi yung maestra ko sa grade 1 kasi gusto niya na kunin ako. Dahil hindi naman sa kuwan, pero ako yung valedictorian sa kuwan namin, sa school namin. So, nang may issue na may Ilaga daw, at saka mayroon daw na toothpick, yun daw ay pinapatay yung mga Muslim. Doon nagsalis yung isip ko na, kasi mayroon namang nagre-recruit na tinatawag na black shirt, di ba? Black shirt, ganun. Counter to the Ilaga. Yun ang story.
So doon ako nakumbinsin na mag-training. Sino yung, naalala nyo pa sir kung sino yung commander na? Ang commander na nag-convince sa amin noon, nag-organize noon, ay si Isko Senior. Sino yun? Isko Senior. Yun ang nag-convince sa akin na mag-training dahil upang i-counter yun sa mga ilaga at sa toothpick. Saan yung Balabagan pa? Balabagan pa rin yun. Diyan sa may taas ng Kidama. So, doon nagsimula yung ako nakumbinsi na Black shirt kayo nun sir? black shirt yun. Kasi tinatawag na black shirt dahil yung mga baro namin, itim. Ganun na black shirt dahil yung mga uniforme ay mga itim. So, after that na nag-training kami, dito sa atin, wala pang gulo dito sa atin. Pero may Christian na rito sir? May Christian natin. Dito sa Balabang, karami-raming Christian. Noong panahon ni Javier, yung kumpanya ng laging. Dito naman sa Kidama, yung panahon ni Juliano at saka dito. Marami kasing mga Kristiyano dito. Maraming Kristiyano din sa Balabagan. Dahil sa, yun nang, wala pang away noon. Peaceful pa noon. Mula doon, dahil sa lumaki-lumaki na yung issue na hindi pa alam kung yung kalaban namin ay mga army yun. Kaya wala pang army noon eh. Wala pa. So, simulan niya na ang mga kalaban namin yung mga ilaga. Pero hindi ma-identify kung sino ba yung tinatawag na ilaga. Ganon rin kami na hindi kami ma-identify kung sino kami na lumalaban dahil black shirt ang tawag sa amin. After that na ganon ang mangyari ay dito nagsimula yung pagka-alaala ko dito sa Buldon 1970 kung hindi ako nagkamali noon. Ang head ng lumaban dyan ng ating pamahalaan ay yung mayor mismo niya, yung matandang mayor si Aratok. Yun ang naalala ko na. So dahil sa siya ang mayor ng Buldon, siyempre naman na nanegosyo yun. Nagbalik siya muli sa ating pamahalaan. So, si Mayor Artok, black shirt siya? Hindi, sa mayor na siya. Pero dahil siguro sa malaki ng issue between the Muslim and the Christian, doon siguro nangyari yun na lumaban siya ng ating pamahalaan. 1970 yun. So kami naman yung mga training doon na yung mga black shirt at saka dito may mga training na dito na mga black shirt dito sa mga lugar na ito. Nag-organize na kami ng para labanan yung tinatawag nilang ilaga. Ano. So hindi natagal yun. From the 1971 yata, pumasok dito yung PC, yung 57 na PC battalion dito sa may Pinantaw. 1970 siya? 1971 yata kung hindi ako nagkamali. Nang makalaban namin yung 57 IB, wala 57 PC company, wala pang army dito. Nung malaking labanan yun kasi maraming namatay sa kanila at siyempre naman meron ding namatay sa amin. Doon ko na Pinantaw? yung Pinantaw sa may makasandag sa taas at saka Sa Matanog yan? hindi, parang pa yun eh kasi hindi pa man nasiparate itong parang panon yan eh. Pinantaw yan eh. Hindi pa yun nasiparate. Tapos after that na laban na namin sa PC 57 hanggang dito pa sa may 41. Talagang malaking labanan yan noon na basta kung hindi ko nagkamali yan mga 1971 yata. Doon na nangyari na noong 1972 ay pumasok na ang tinatawag na Tabak Division. Tabak Division. Philippine Army Tabak Division.
Doon namin yan na-encounter sa Sultan Kudarat sa may Panambakan. That time. Doon sa baba. Kasi noong bakbakan na dyan sa 1972, siyempre naman nagre-reinforce kami dito. Galing dito sa Balabagan at dito rin sa Matanog. Black shirt pa yan siya, wala pang... Wala pang imina yan. Doon kung hindi ako nakamali, mga 72, mga September yata yun, lumitaw na niya yung 3 litra, yung Eminilef. So kami naman, namin alam yung ano ba yung Eminilef. Yun pala yung Eminilef ay Moro National Liberation Front. Nang kami ay i-train ng mga top 300, tinatawag naming top 300 na doon yan nag-training sa ibang bansa. Sa pagkakaalam ko, doon na yan lumitaw yung Moro National Liberation Front na kanilang explain sa amin sa aming mga training na yun pala ay panglaban sa ating gobyerno. Dahil sa panahon daw ni Marcos, ang sabi ni Marcos daw ay uubusin lahat yung mga Muslim dito. Yun yung ano yun. Yun ang aming pinaninindigan na uubusin lahat yung mga Muslim dito. Ayun ang naisip namin. Well, ako ay hindi pa gaano batang-bata pa ako noon. Pero isa ko na sa mga commander ng Black Shirt noon. Ano na kayo nun, sir? Parang ilan na yung tao nyo? Maliit pa noon, mga 11, ganon, 9, ganon. Yun lang yung by team namin. Kasi wala pa kaming mga training na may platoon leader, may kuan. Kasi ang kuan sa amin noon, ang sabit namin ay guerrilla warfare. Yung itunuro sa amin. Mga kumbatan, judo kumbatan, ganon yung ituro sa amin. Jungle fighter, yung mga ganon na title ng aming mga training noon. So after that na 1972, kung hindi ako nagkamali, ay nag-declare ng martial law si Marcos. Na doon lalong lumaki yung gulo sa martial law na yun. Dahil napakaraming sundalo na ipinadala dito sa atin ng pamahalaan. Kaya naalala ko na may mga draftees na mga sundalo nun. Talaga hong maraming sundalo nun. So doon lumaki yung labanan dito sa atin dahil hindi na kinikilala yung mga army na galing sa Luzon, saan galing. Yung mga Muslim, basta Muslim ay parang basta Muslim patay na, at saka basta hindi mo talaga yung may suot yung kalo mo na haji. So doon lumaki yung mas lalong lumaki yung labanan. Kasi naisip namin na talagang totoo pala yung issue na ubusin yung lahat ng mga Muslim dito sa Mindanao. Doon na lumaki talaga yung aming labanan. Ako, marami na akong kasi nag-handle ako ng tao bilang Masok na kayo sa MN nun, sir? Imin na ako kasi yun na talaga yung after Black Shirt. Kasi naman yung organization yung Black Shirt. Hindi pa ganun ka-organize yung... Hindi talaga ganun ka-organize. Parang barangay lang yun, ganun? Parang walang organization noon. Kaya basta ikaw magkasuot ka ng, mag-training ka ng para sa kuan, mga jungle fighter or ano man dyan na title ng mga training namin. Training sa Black Shirt mo, sir? Ayun na nga, yung nag-training sa amin, si Isko. At saka siyempre naman yung dumating na yung mga top 300, si Gordon, kasi team commander pa yun si Kaji Murad, district commander yung ibang mga minilip, kasi minilip lahat yan noon eh. Yun na nga yung nag-train sa amin na war tactic. Pagpasok yun ng MN, sir, saan kayo nilagay mo? Ako yung striking force commander ng striking force ng district ng 3 municipality, yung Balabagan dito sa kasi parang paman ito. Ito, hindi pa man ito Barira kasi under ng Buldon ito eh. Kasi ito, parang mga reward ito. Noong nagbalik ba yan yung mga kasama namin, parang reward sa kanila na magiging mayor sila o magiging ano man sila. Yun na eh. Sa panahon ni Marcos, parang yung mga commanders na kapag magbaba ka, kasi yung mga programa ni Marcos, yung return naalala ko yung return kapag magbalik ba yan ka,
kung ano man ang gusto mo sa negosasyon na yan, magiging gobernador ka man o mayor ka man, automatic na ibibigay sa iyo. May project na si Marcos noon about sa mga returne ng MNLF. Oo, may mga livelihood. 26 may project na. Oo nga, mayroon pa. Wala pa tayong negosasyon, mayroon na yan eh. After that na talaga kong sa observation ko dahil sa talagang kawalan ng puno ng ating pamahalaan sa panahon ni Marcos, yun ang nagiging negosasyon ng MNLF between the MNLF between the JRP sa inawakan ng ating Islamic yung OIC, tinatawag na OIC. Doon nangyari yung negosasyon and the 1976. Doon medyo bumaba o na minimize yung labanan sa panahon na yon. Pero that time MNLF all the forces of the Bangsamoran forces walang imay sa panahon na yan. Emin pa yan. Walang mga organization. The only one na organization, the Moro National Liberation Front that time. So, anang yung negotiation after 76, 78, 77, 78, na-broke yung parang hindi nagkasundo sa mga provision ng tinatawag na Tripoli Agreement. Doon pero may pinirmahan na sa panahon ni Marcos. Na after that na-provoke. Doon kami kasi ako yung battalion commander ng ano ba yung MP, yung military police. Ako yung battalion commander ng Darapanan noon. Kasi doon man yun area ng register ng Moro National Liberation Front in 1976. Ako yung battalion commander noon ng MP. So after that na inoperate kami ng mga army noon, nag-offensive naman sila. Di nagbakbakan kami muli. Noon sa, kung hindi ko nagkamali, gabi yung pag-atras namin dito na nga, sa, yung karamihan sa amin, dito sa, anong year? 1978. 78 yun. Nung sumiglab naman yung gulo sa atin. Nagsimula naman yung bakbakan. Kasi noon yung MNLF, isa lang yung organisasyon ng MNLF, kapag nag-order si Misuari ng opensiba, ng oras talagang lahat-lahat, the whole nation sa Minsupala, Mindanao, Sulu, and Palawan, talagang sisiklab ang gulo dyan kapag may order na isa na ako dyan sa commander sa panahon na yan. So, yun ang aking alaala. Nang after that na magbakan muli, nangyari naman uli yung tinatawag na Jeddah Accord, panahon ng mag-uwi dito si Ninoy Aquino. Yun ang dahil tinatawag na Jeddah Accord, dahil kung siya ang naging presidente, ay ang promise niya sa Moro National Liberation Front ay lahat-lahat ng nasa provision ng Tripoli Agreement na yun ay implement niya, ibibigay na yun lahat. Yun yung promise. Yun ang promise ng Ninoy Aquino. Dahil sa yun siguro yung mangyari, hindi na presidente dahil namatay siya, hindi na presidente. Kus na ang naging presidente yung kanyang asawa si Corazon Aquino, na muli naman may negosasyon between the MNLF and the JRP. Pumasok naman siyempre yung OIC, tinatawag na 6 Ministerial Committee hosted by the Indonesian government. Sila yung monitoring nito, yung monitoring team dito na nakasign para sa negosasyon na yun. And 1986 sa panahon ni Cory Aquino. So dahil naman sa 86, 87, 88 yata kung hindi ako nagkamali, ay nabrok naman yung kuwan na yun, negosasyon na yun. Pero nandyan pa rin yung mga agreement na yan
between the MNLF and the JRP with the OIC. So muli naman sumiklab yung bakbakan, kay talagang kami naman ay nag-alsa naman ng mga kaguluhan dito na sa atin sa Mindanao. After that na maalis sa pwesto yung term ni Corazon Aquino, ang naging presidente naman natin ay si President Ramos. Doon naman muli naging mayroon tayong negotiation from the MNLF na doon natin napirmahan yung tinatawag na final peace agreement na ang nakasa doon ay SPCPD. Yung SPCPD na, kung titingnan natin yung SPCPD, ay Southern Philippine Council for Peace and Development, Peace One Implementation of the Tripoli Agreement in 1976. Na doon na yan na may mga provisions din na tinatawag na Peace One. Yung Peace One natin ay nakapaloob doon, yung naintigay tayo. Ito yung mga kasama namin sa MNLF. We have 5,000 kung hindi ako nagkamali. And the PNP, 1,500. Doon naman nangyari. Peace 2, may mga livelihood program na pinamigay sa amin yung hindi na-absorb sa IEP dahil kasi may Peace 2 tayo na tinatawag na yung Peace 2 na mayroon tayong Peace 2 na dyan naman lalabas yung hindi na-absorb sa MNLF na tinatawag na RSF, Regional Security Forces, kasi ang sa ating mga provision sa agreement na yun ay nagkaroon tayo ng autonomy. Ayun ang because of that na yung nalagay si Chairman Professor Nomi Suarez sa regional governor ng Yarimim ay sa pagkaalam ko niyan ay package deal. Kung basahin natin yung agreement na yun, wala nakasadyan yung Yarimim dahil yan ay package deal because may transitional period tayo na 3 years na para buwagin ang ating Organic Act. Hindi ko maalala yung Organic Act na ibuwagin natin upang makabuo tayo muli ng another Organic Act na para implement yung nasa agreement natin. So hanggat sa ngayon, ito na yung agreement ng MNLF. Sa tutulan na sa amin, kahit ano man ang mangyari, ay doon na kami sa mga provisional agreement. Dahil kami nagpirma dyan yung ating JRP with the participation of the OIC, ay nandun na kami. Dahil yan ay peace and development. Yun na nga, nagpapasalamat kami sa EEP, lalo na sa ating brigade commander na kasi kapatid ko ito, parang kapatid ko ito. Nakilala kami because of the peace negotiation. Ako yung counterpart from Bangsamoro Armed Forces in the national On your mic? Oo. Sige, sir. Yung kwento mo kanina, sir. ayun na nga. So doon nagsimula kami nagkilala ni Colonel Ardanas. Kasi noon siyang batalyon commander ng 27. At saka mula pa ng interim ceasefire agreement between the Moro National Liberation Front and the JRP. Ako nang isa sa representative na counterpart ng Armed Forces of the Philippines. At that time, ako yung brigade commander ng 2nd Brigade under 3rd National Mobile Army. Ako yung brigade commander noon. Doon kami nakilala ng aking kapatid kasi parang kapatid ko na yan eh. We have 13 years na kami magkakilala at lahat ng mga problema dito sa aking area noon na panahon pa siya ng battalion commander, talaga kung kaming nagtutulungan sa about the peace and order
At saka yung marami kaming natrabaho na kabutihan ng maraming tao. Noon pa, nagbibigay kami ng gamot, pinasok namin yung Kidama, yung dyan sa may Kampuno. Marami kaming nasimulan na talagang ikabubuti ng ating bayan sa mga tao. At noong nalagay siya ng G3 ng 6th Infantry Division, ay ganun pa rin. Naalis naman siya, na-relieve naman siya doon sa Luzon. Ganun pa rin, may mga payo bilang magkapatid na i-maintain ko yung peace and order at tutulong sa ating gobyerno, sa ating mga MP kung kailangan yung pagtulungan. Kasi marami akong mga kaibigan noon na nakilala dahil sa peace process na yun. Sina Colonel Olmo sa SIG 26IB, si General Buenaventura sa Marine Sikan Brigade, at si General Kiamco, parang anak-anak na ako ni General Kiamco noon, panahon na yun. So lahat-lahat ng mga programa nila dito ay kasama ko roon. Nang makuha ng sundalo ito ay dahil sa may rehab. Ako pa rin yung tinawagan ni General Kiampo noon sa Awang upang tanungin ako kung anong maganda na pamamaraan na ma-implement yung mga project na proposal ng ating gobyerno. Na marami akong kasama, yung mga mosque dyan sa 41, yung mosque doon mismo sa Sapad, mga kasama ko na nagrekomenda na ako. Sa panahon na yun ay paspas pa ang bakbakan ng mga imailip dito, yung mga ambus nila sa mga panahon na yun. But tayo ay ini-maintain natin yung talagang suporta sa peace and development dahil yun ang pinirman ng iminilip between the JRP. So, hanggat ngayon na nabalik siya dito, ay hinahanap pa rin ako. Noong siguro mga 7 days na malagay siya dito sa 63rd bilang Brigade Commander, ay hinahanap ako na para ma-continue ang aming program. At saka tinatanong ako kung ano nang sitwasyon sa between na wala siya dito, na puro ikwento ko sa kanya. Ang sa totoo lang, yun ang sinasabi ko sa kanya. Kasi yung ibang mga opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines, baka ikako, hindi nabasa yung mga provision ng final peace agreement, because sabi ko, itong MNLF, may mga provision dyan na the MNLF extension power of the government, na maliwanag yan, sabi ko, na kami ay katulong ng ating pamahalaan. Maliban lang kung, kasi yung iba sa amin, hindi pa nandyan pa yung iba dahil marami naman yung naiwan na hindi na-integrate, na may mga baril. Na sabi ko, paminsan lang yung mga officialist na na-assign dito, na hindi nila kinikilala yung mga kasama nila dito na mga iminilip. Ganun, nangyayari na naputol na yung mga connection namin dahil parang hindi na nila kailangan yung mga tulong namin. Hindi na kami kumikibo. Pero yung iba naman, hinahanap din yung sino ba yung mga commanders ng MNLF na dapat nilang katulong dito. Siyempre naman na dahil sa nakasado na yung mga hindi na-absorb sa Armed Forces of the Philippines at saka sa Philippine National Police ay mananatili sa kanilang mga kampo na registered to the JRP. Kasi meron na yung mga registered area dyan, na may mga contact person dyan, na talaga kung ako bilang noon Brigade Commander, ngayon Commanding General ng NSOG, ganyan rin ang aking minimaintain na lahat ng Armed Forces of the Philippines na sa area na mayroon akong kasama ay talaga kung close ang aming koordinasyon upang hindi mangyari
na baka yung tinatawag natin na misunderstood or yung paminsan yan na nagkamalang ka ng masamang tao, ayun ang problema. So hanggat sa ngayon ay maintain yung aming coordination of the Armed Forces of the Philippines, particularly our Brigade Commander, Colonel Aradanas. Nung black shirt tsaka NN pa kayo, sir, na pumasok ba sa isipan nyo na ang simula ng giyera noon, away-away ng isa dahil sa religion? Hindi. Sa aking pagkaintindi, wala namang na-lecture ng aming instructor na this is for religion.